salamat sa POJC. Hindi malabo. Alam niyo kung hindi dahil sa POJC, kami pong mga donateros ay mawawalan na ng lakas na loob. Pero dahil naniniwala kami na dahil sa panindigan ng pastor, maraming salamat po. Maraming salamat dahil sa inyo pag kami medyo nadi-depress, tumitingin lang kami sa POJC. Pagkalawa, maraming salamat sa SMNI. Bakit sa SMNI, may kaso na kay Pulianes. Pero okay lang, gano'n tayo buhay. Maraming sa SMNI dahil kayo lang ang tumayo para sa bayan. Kayo ang lang. At dahil, puro mga president na. Kung walang pera, walang salita. Isang tao lang o isang presidente lang ang nagmahal sa OFW. Sino yun? Sinabi ko na ata sa vlog ko eh. Pero noong pandemya, personal na tinawagan ni Pangulong Duterte si Morca. Tapos sinabi niya, siguraduhin mo na maalagaan ang OFW. During the pandemic, sinigurado niya yung mga umulit, masundo sa airport, padala sa hotel, mga 5-star hotel doon, at bigyan ng pagkain. Ito isang problema na hindi ko pa naikwento. Noong panahon na nahihirapan si Mama bumili ng pagkain, kasi mahirap doon eh. Ano yun, maramihan. Yung kanyang, huwag na natin pagkitin yung boss niya. Eh parang na pa, medyo ayaw pa. Para bang mahal-mahal naman yan, bakit yung bibili niya pagkain na yan? Alam niyo, tinawag ni Pangulong Duterte kay Mama at sinabi, bilang nyo na masasarap na pagkain at kahit mahal pa yan, basta pakainin nyo ang OFW. Kamusta naman kayo ngayon? Hindi lang sa hindi kayo pinapakain, ninanakawan pa kayo sa airport. Diba? Saan kayo makakakita na ang magnanakaw wala sa kalsada, nasa airport? Ngayon lang yan. Diba? Ay naku po, alam nyo, isa pong ibibili ko lamang po sa inyo bago po akong tapos. Kasi sabi nila, kailangan daw mabilis. Gusto ko lamang po sabihin na huwag na huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Malay nyo, isang araw, pag-ising natin, si Bibi Sara ng presidente. Malay nyo, pag-ising natin, katabi na natin si Pastor Yuguloy. Diba? Actually, nakakabo na siya dito. Malay nyo, mabilis na dito siya dito. Kaya talaga ako sumama, kala ko may Pastor. Ben, joke lang po, baka sinesoy na naman ito ni Remulia, sabihin na naman ni Remulia. Kasuhan yung Manaleros. Pero ito po, maraming salamat at lagi nyo naman po tatandaan yung verse na if my people will humble themselves. Ano kasunod? Seek my face and turn from the will heal their land. Ibig sabihin, aayusin ng Panginoon ang ating bansa kung tayo ay magbabago ng pananaw sa buhay. So, ito lamang po. Ako po si Banag Bay. Maraming salamat.
Okay, sa mga nanonood dyan, ha? Hindi lang dito sa mga nasa Oslo ng mga Pilipino at nagmamahal sa Pilipinas, kundi sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Di ba tapos na laban mo? Tumayo pa tayo lahat. Huwag makita sa buong daigdig na ang mga Pilipino may prinsipyo, mag-isang at handang ipaglaban ang ating inang bayan at ang ating mga ginamahal sa sambayan ng Pilipino. Kung tanaw mo ito, makalang mo gano'n ng bandila, defend the flag, stand with the flag, and stand with the Filipino people. Bayan, bayan, bayan po! Umakaw ang lakas at tagunin yung isang tao. Una sa lahat, maraming salamat, Kingdom of Jesus Christ. Pastor sa tulong-tuloy ng Pilipino, ayaw po na sa lahat ng oras ng panahon upang tayo'y magkasama dito sa Hongkong. Bagamat lumaing bagiyaka ito, ang daloy ng tubo ng mensahe ng pagkakaisa natin ay umaabot sa bansang minamahal natin kung saan sa buong lugar sa Pilipinas ngayon, sabay-sabay ang nationwide National Day of Protest against incompetence in governance. Talakay po natin ang mga kababayang Pilipino na sa bansa natin ngayon ay tumatutulong ng protesta sa buong lugar. Right at this very moment, sabay-sabay po sila na nagsasagawa ng kilos protesta. Taon ng pagkakaisa upang tutulan ang pinakasentro ng problema ng ating bansa. Ano po ang pinakasentro kung bakit tayo narito? Kahit sa Hong Kong at kahit sa pagsulong ng daigdig, lumalawak ang pagkilos ng mga mayang Pilipino sapagkat may problema ang gobyerno ng ating bansa. Governance is the real problem. Ang anong uri ng problema mayroon tayo sa gobyerno ng Pilipinas? Problema ng tinatawag na failure of leadership. Thumbs-down signal, bagsak ang gobyerno, umiilan sa ating bansa sabay-sabay, bagsak ang gobyerno ni Marcos Jr. at siya ang dahilan kung bakit lumalala ang krisis ng bansa natin. At doon patungo ang daloy ng nagpipintungkap sa bulat ng galit ng mga mayang Pilipino kung hindi siya aalis sa bansa at hindi umalis sa kanyang kapit sa kapangyarihan. Taong bayan ang magbibigay ng hatol at katarungan ang sisigil sa sapagkat hindi si Marcos Jr. na siyang ibinota
public park at public assembly ang mamamayan. Terribly. Dahil sa failure of leadership and problem of governance, 4 na milyong Pilipino ang walang trabaho sa Pilipinas. Kaya kayo nandito, kagaya ninyo. More than 200,000 Filipinos are sacrificing their lives away from their family in Hong Kong, in Macau, in China, in Saudi Arabia. Milyon ng Pilipino sa loob ng Pilipinas dahil bulok at manlolokong gobyerno mayroon tayo. Mahigit 4 na milyong Pilipino wala o kulang sa trabaho. 2 milyong Pilipinong pamilya ang nagugutom araw-araw sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. 3.7 araw-araw. Samantala 26 billion na higit ang pork barrel ni Philippines. Ang bayan ko dala ko sa pagpunta ko dito ang pagmamahal ng bawat Pilipino sa inyo. Dala ko din ang pagmamahal ng isa-isang Pangulong nagmahal ng tunay at tapat sa inyo, si Pangulong Rodrigo Duterte. A few days ago, ang Vice President in-announce niya na tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado. At halos naramdaman ko ang yanig ng buong Pilipinas, lalo na yung mga magnanakaw sa mga Malacanang. So, bakit natatakot ito sila Bongbong Marcos, sila Marcos, sila Lisa Marcos, si Tambaloslos, sa mga Duterte? Hindi nila pwede ipagkailayon. Kasi mula pa lang nung pag-upo nila, agad-agad siniraan ng Vice President. Bilyon ang ginagastos para siraan ang mga Duterte. Imbis na magsilbi sa taong bayan, ano ang ginawa nila? Kasi alam nila kung ano ang Duterte. At doon sila natatakot. Ang alam nila, ang Duterte ay totoong nagsisilbi sa bayan. At narinig ko, at nalaman ko, mula pa sa mga opisyal na hanggang ngayon nakaupo sa gobyerno, ang sabi nila sa akin, ma'am, kitang-kita, nalalapit ang SONA. Ano ang sasabihin ni Bongbong Marcos?
At sinabi niya para daw sa noble causes. Meron pa bang mas magiting na nag-goal kaysa yung paalagaan ang kalusugan ng mga mahihirap? Bakit hiningi ng Office of the President ng bawat sa batas ang 90 billion na PhilHealth Fund? Hindi lang yon. Bakit 500 billion ang ayuda na hiningi ni Martin Romualdez? O sino pa? Diba? So, bakit ba tayo nandito ngayon? Yun ay dahil sa isa lang, dahil mahal natin ang Pilipinas. So, kung nagpapasalamat, na tama si Pastor, tama si PRRD, tama na kami dito, na kami ay sumusugal para sa Pilipinas kasi alam namin